back again to my YouTube channel. Monday na naman. Trabaho na naman tayo. 5:30 na at mag-aasikaso na ako ng kakainin ko para mamayang lunch sa trabaho. Magluluto muna ako, guys. Baka hindi na ako kumain, mag-sandwich na lang ako. Doon na ako kakain. Or mag-skyflex doon na sa trabaho. Kain, guys. Joke lang pala, hindi pala pwedeng hindi ako kakain. Kailangan may kinain ako kahit konti lang bago ako mag-start ng work. Kakain lang muna ako, guys. Ayan, guys. Naglalakad na ako pupunta dun sa bus stop. Hindi masyadong malamig ngayon. Buti na lang, hindi ako nanginginig sa lamig. Padating na rin naman yung bus ko. Si Marvin mahimbing pa yung tulog. Anong oras na rin siya natulog kanina, guys? Dahil meron pala siyang deadline ng assignment kahagabi hanggang 11. Nakahiga na kami mga 9:30 kasi gusto na niyang matulog ako eh. Minsan kasi hindi ako makatulog. Kailangan kalapit ko pa siya. Kaya humiga na siya kalapit ko. Tapos, nung tatanggalin niya na yung cellphone niya, buti na-check niya yung WhatsApp niya, yung group nila doon. Nakita niya na may assignment pa pala. Sabi ko, ba't di ka naglalagay, be? Sa ano mo? Sabi ko, dapat be, naglalagay ka ng sticky note dyan. Sabi, be, nakalagay naman sa ano ko, sa laptop ko doon sa notes daw. Nakalabas naman doon. Kaso, hindi daw niya napansin na. Gawa nga ng start na nga, nagtrabaho nga siya ng Sabado at Linggo. Pag uuwi ay pagod. Ay akala niya tapos na daw siya sa lahat kasi tapos na yung mga iba niyang activity, mga quizzes. Buti na lang, kaya kagabi hindi ko alam kung anong oras na siya nakatulog. Pinatay niya na yung ilaw. Nakalaptop na lang siya, hindi niya nabinuksan yung ilaw para nga makatulog ako at kailangan ko na daw matulog at baka sumakit na naman ang ulo ko. Tapos yun, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko na alam kung anong oras siya natapos. Pero ang kasi hanggang 11:59 ata yun. Sabi niya 1 hour daw. Tatapusin niya daw ng 1 hour. Hindi ko na siya nahintay. Ay, nandiyan na yung bus ko, guys. Buti na lang. Sakto lang din yung pagdating ko. Tinitingnan ko sa cellphone ni Marvin. Hindi na mabigat yung bag ko. Sa kasi yun dun sa tubigan ko kasi yun. Ang dami kasi nung tubig kong binibit-bit. 1.5 liters yung binibit-bit kong tubig. Ngayon 1.1 liter lang to. Gusto ko yung ganito lang, hindi sobrang lamig, ha. Yan na yung bus. Mamaya na lang uli, guys. Kasakay na tayo, guys. Madilim na talaga. Dito na tayo, guys. Wala masyadong tao ngayon. Bakit kaya? Saktong-sakto. Pagkaakyat ko nandito na. Medyo maliwanag na, guys. Pagbaba ko dun sa downtown, maliwanag na talaga. Sakto rin, guys. Pagkababa ko nandito na. Dito ko na nakikita sila kuya. Nakasabay ko yung mga dati kong trabaho. Dito na ako, guys. Meron pa akong 20 minutes para ayusin. Para magbihes. Ganon. Tapos maglalagay tayo ng kilay pagkadating doon. Putla na naman yung labi ko. Naantok pa ako. Pero okay naman yung tulog ko. Nakailang oras ako. Baka mga 7 hours din. 7 hours na tulog. Ayan, guys, naglagay na ako ng kilay sa kabila ko. At itong ginagamit ko ay yung Curline to. Galing pa to sa Pilipinas.
Nagpadala ako nito kay ate, kay ate Aliana. 3 ata yung binili sa ate Aliana. 4 ata. Tapos mag-lipstick tayo ng konti. Ihaw-ihaw ulit. So, ito. Pinawagan ko na ko yun. Pero? Masarap? Hi! Hi guys! Sakit. One bedroom. 2,300. 2,300? Mahal. Grabe. Kaya lang Nandito na ako sa subway guys. Hintay na lang. Ay, 1 minute na lang pala. Dadating na yung tren. Si Marvin mamaya pa alas 7. Ang ganda ng puno o dilaw na. Babagsakan sila. Maano nga lang siya matrabaho. Kasi lilinisin mo siya. Ang daming mga lumaglag na dahon. Ayan o, ang ganda. Mag-ano ako, gagawa ako ng... Ano ba itong gagawin ko? Gagawa ako ng egg pie. Like, si Marvin kasi nakikrave na naman sa egg pie. Hindi pwedeng lagi kami bibili kasi $20 yun. Yung egg pie, hindi man lang dumatagal sa isang linggo. Kaya sabi ko, hala sige, bili tayo ng ingredients. Nag-search ako kung paano yung easy ingredients ba yun, ganon. Di bumili nga kami, di ba nag-grocery kami, bumili kami ng mga kailangan, saka yung mga lalagyan, nagbili kami. Sabi niya ba, okay. Sabi niya. Tapos, ayun, gagawin ko siya ngayon, guys. Para meron tayo. Maliliit lang naman yung gagawin ko. Para hindi naman maubos si Marvin. Tapos bibigyan ko sila Tita Remy, sila Tita Rhea, sila Kuya Chris, sila Ate Mai. Basta masarap. Kapag naging masarap yung gawa ko, magagawa ako ng madami. Tapos dadalhin namin kaila Tita, kala Kuya. Basta masarap. Kasi yung kikiam na ginawa ko nung nakaraan, hindi ko siya nakuha yung lasa. Kaya sabi ko, sana yung egg pie makuha ko yung lasa. Sabi ni Marvin, kaya mo yan, be, kaya mo yan. Kasi nga, pag-aanohin namin, konti lang yung gagastusin namin pag gagawa kami ng sarili naming egg pie. Pero wala akong balak magbenta, guys. Pang-amin lang talaga. Kasi matrabaho siya. Siyempre, madami na rin akong ginagawa. Tapos, mag-aano tayo ngayon. Kasi guys, alam nyo, 1 week akong delay. Tapos, nung nagpa-check up kami, nagkaroon ako. Pero, konti lang siya. Konti lang siya. Tapos, kinabukasan, wala na uli yung period ko. Kaya ngayon, tapos, kasi may post ako na na malaki yung tiyan ko. Ang laki na kasi ng tiyan ko. Ang laki na ng tinaba ko. Tapos, parang pinalobo ko siya. Nasa fitting room ako. Ang laki ng tiyan ko. Sabi ko, bagay pala sa akin yung mga fitted na dress kapag buntis ako. Kaso sabi mo, hindi ka pa nga buntis, ganyan na yung tiyan mo, tawang-tawa sa akin. So, oo nga. Tapos pinalaki ko siya, tapos picture ako. Sabi ni Marvin, para kang buntis talaga, sabi niya. Tapos ayun, tumawag si Ate Aliana, tinatanong niya kung buntis nga ba ako. Hindi daw ako nagsasabi. Sabi ko, ate, hindi. Nagpicture lang ako noon. Tapos yun, nag-post ako. Sabi ko, bagay sa akin yung dress. Cute na cute kasi ako dun sa ko. Sa suot ko. Tapos, malaki yung tiyan ko ba. Tapos, ayun. Sabi ni Ate Aliana, ito yung sinabi ko na ganto ganyan. Sabi niya, para daw sure, mag-PT daw ako. Kaya mag-PT tayo mamaya, guys. Pero bago ang lahat, mag-aasikaso muna ako ng mga lulutuin ko. Yung pang-ulam namin sinigang, mga ganun.
Tapos mag-exercise muna tayo, guys. Guys, kukunin na natin yung aking luluto and ilabas na natin itong salmon. Tapos gusto ni Marvin ng burger, kaya ilalabas ko yung patty. Pagluluto ko siya before siya dumating. Gawa ng 7:30 pa yung tapos ng klase niya. Ano pa? Ano pa kukunin ko? Maglabas din ba ako ng chicken? Gusto ko magluto ng pasta. Yung shrimp pasta. Ano naman to? Beef. Beef. Gusto ko kasi beef broccoli. Anong lulutuin ko? Sigurito na lang muna lutuin ko yung sinigang na salmon para ulam ko siya bukas. Oh my. May share pala ako sa inyo. Alam nyo ba? Noong May, so yung May nga, wala pa kaming ohip ni Marvin. Tapos, basta, siguro sobrang pagod ko nga, stress na wala kasi akong pahinga, nagte-13 hours ako. Tapos may pasok din ako ng day off na Sabado at Linggo. Tapos na-delay talaga ako nun, hindi talaga ako dinadatnan. Tapos medyo na-stress ako nun kasi syempre iniisip namin, wala kaming ohip. Mapapagastos kami ng malaki. Tapos ayun. Tapos, di kami nagkukwentuhan ni Kuya Ador. Sabi, huwag ka masyadong magpakapagod, ganyan-ganyan. Tapos, kailangan magka-ohip ka na kasi mahalaga yun para pag nagbuntis ka, wala kang babayaran. Ay, naano ako nun. Sabi ko, ba't biglang about sa buntis? Kasi nga, nag-iisip na kami ni Marvin noon na baka nga mamaya buntis nga ako. Tapos, ayun. Tapos, nung naka-break na kami, nag-message si Ate Mylene, "Hello, Crystal, kamusta? Good morning, kamusta ka? Napanaginipan kita, buntis ko daw." Napatayo ako, tinawagan ko si ate. Sabi ko, "Ate, kailan mo napanaginipan?" Ganyan-ganyan, kwento-kwento ako. Kasi ate, nag-iisip kami ni Marvin. Baka kasi buntis ako. Pero una ko, nasabi ko din yung kay Tita Remy. Sabi ko yun na akala namin buntis, hindi na-stress din si Marvin kasi syempre walang ohip. Ako yung nagtatrabaho, kawawa daw ako. Kasi nagtatrabaho ako tapos buntis ako. Okay lang sana kung graduate na nga daw siya. Okay lang kahit di ako magtrabaho, siya lang daw magtatrabaho. Tapos kung ano-ano na bumaba sa isip natin na parang sabi ni Marvin, kung meron nga, maglo-loan na lang daw kami dito, ganyan-ganyan. Kasi nga malaking pera daw, may nagsabi sa amin, sobrang laki daw na pera ang kailangan namin kapag nanganak daw ako, lalo na pag biglang emergency. Tapos yun, si Ate Mylene kasi magkalapit lang kami halos ng building na pinagtatrabahuhan namin sa, sa ospital, sa pharmacy si ate. Tapos sabi ni ate, bibili daw niya ako ng PT, binilhan niya ako ng 2. Tapos sinamit ko, tapos parang huwag kang mag-alala, blessing yan si baby, ganyan-ganyan. Syempre, kinakabahan din ako kung sakaling magka-baby kami ni Marvin. Syempre, parang wala pa sa plano kasi dahil na nag-aaral pa si Marvin. Kaya parang natatakot kami paano ang gagawin namin. Lalo na first baby. Kaya mag-alaga yung mga ilang buwan na. Pero pag talagang newborn talaga, hindi ako marunong guys. So meron pang natirang PT na binigay sa akin si Ate Mai. At kanina nga, sabi nga di ba ni ate ay mag-PT daw ako ni Ate Aliana para daw sigurado. Kasi scouting nga lang ako. Ayan. Subukan natin, guys. Tapos, nung pinakita ko na kay Marvin, negative yung PT. Pagkalabas ko ng washroom, naghihintay siya sa kusina, nagluluto siya. Tapos, nung nandito na ako sa may PT, lumabas agad siya. Sabi niya, nung pinakita ko, tapos nalungkot siya, sabi niya, "Ay, wala pa pala." Sabi niya, "Kala ko pa naman, parang sabi niya, pinaghahandaan ko na kung ano yung gagawin ko. Maglulo na lang sana tayo pag nandiyan si baby." Ganyan, ganyan. Sabi niya,
Ay, paano to gamitin? Iba yung magkaiba sila nung dati kong ginamit. Wait lang, tingnan natin kung paano to. Basahin ko muna guys kung paano ba to. Ay, ano to? Dito yung ihi ko. Okay. Wait lang guys ha. Iaano muna natin kung anong... Para lang sigurado. Kasi ang dami na nagko-congrats sa akin dahil nga dun sa pinost ko na naka-sexy dress ako tapos ang laki ng tiyan ko. Galing nga din kami dun sa check-up nung nakaraan. Hindi rin naman ako masyado na gawa ng meron ako. So, parang sa akin, kampante ako. Biglang nawala. Isang araw lang tapos sobrang konti lang talaga. So, wait lang guys. Wala pa. Hintayin lang natin guys kung ano lalabas. Tapos naalala ko, sinabi ko sa katrabaho ko kaila ate, may ibang kasama ko may anak na. Kailangan daw 2 PT daw try ko, isang gabi tas isang kinabukasan umaga. Negative guys. Hindi pa talaga ngayon para sa amin si baby. So, nagdadalang tae pa ako. Balak namin sana at mga 2 years. After 2 years namin dito sa Canada, mag-baby na kami. Ayan guys, magbe-burger na lang kami ni Marvin. Nandiyan na pala si Marvin. Init na ba? Init natin ng konti. Lagyan natin ng kamatis ang burger. Tapos pinag-grill din ako ni Marvin ng onion. Gusto daw niya yun. Parang sa 5 guys. Kain guys. Mas makakamura tayo pag sariling gawa lang natin ng burger. Pag wala nang time magluto, ito na lang, ganito na lang. Second batch guys. Pancake ni Marvin, gumawa siya. Wala na ako Canadian ka na. Burger pancake ka na lang. Ako gagawa ako ng sinigang guys. Dami naman. Masarap ba yan? Tikman ko. Kuha na tayo ng... Saan ang bawang? Hindi. Anong kukunin ko dito? Kamatis. Kamatis. Wala kayong kamatis. 3 kamatis kasi maliliit naman siya. Nun kasi 2 kamatis kasi malalaki. Bawang sibuyas. Ayan yung mga sibuyas. Cute, diba? Maliit. Tapos, ito. Okay na to. Kain no. Yun, naglagay na ako guys ng bawang sibuyas. Tapos nakapag-iwa-iwa na ng kamatis. Yan si Marvin na ayos yung salmon. Malapit na ako guys matapos. Papakuluan ko lang to. Tapos yung last kong ilalagay yung bok choy. Kasi hindi ako nakapaggawa ng egg pie. Napag-video call kasi ako kay mama. Tapos ang dami na namin pinag-checkahan hanggang sa hindi na ako natuloy. Tapos nagulat na lang ako. Pagtingin ko ng oras, padating na pala si Marvin. Kaya nagluto na ako ng burger. Tapos yan. Natapos ko na lang tong aking sinigang na salmon. Ay, natanggal na yung kilay ko. Si Marvin nasa loob kasi ang dami na ginagawang mga school activity na naman. Kaya pasilip-silip ako. Nagsaing na ako para bukas na kanin ko. Para bukas ready na lang. Tapos pag-gising ko, ligo na lang ako. Guys, magpapaalam na ako, nakapag-bihis na ako, nakapag-toothbrush na kami ni Marvin, nakapag-hiwalamos na ako, tapos natapos ko na lahat ng mga gagawin ko. Kaya magpapaalam na ako at gusto ko rin mag-thank you dun sa mga nag-congrats kahit wala pa yung baby namin. Pero syempre, parang lang kami, natuwa lang kami kasi kahit wala pa yung baby namin, madami na naghihintay sa kanya, diba? Yung parang, yung wala pa siya pero ang dami na aabang mga magmamahal sa kanya, gano'n. Kasi yung baby namin, so panganay ako, panganay si Marvin.
Parehas panganay both sides. So, yung baby namin, first baby namin, first apo, first pamangkin ng both side. Kaya, siguradong magiging spoiled yung namin, yung baby namin for sure. Tapos yung mga tito namin dito, kuya, ate namin dito sa Canada, nag-message sila sa akin. Congrats nga nila ako dahil nga doon. Nabigla kasi ako, nag-post kasi ako no talaga. Bet na bet ko yung dress, kaso ang laki ng tiyan ko. Tapos pinaglakihan ko pa yung tiyan ko doon sa picture, kaya mukha ko buntis. Tapos ayun. Hindi ko na alam kung paano ako mag-reply. Pero syempre, may ibang nag-comment doon na nanonood ng vlog ko na sinabi nila na hindi po ata buntis si Crystal kasi napanood ko sa vlog ko nung nagpa-check up sila, may period siya. O, diba, nalalaman natin yung mga nanonood. Ayun. Pero syempre, yung alam ko naman nanonood din yung iba, hindi lang nila na syempre ako din, mayroon din ang mga sinusupport ang mga vlogger dito sa Canada. May time din na hindi ako nakapanood ng vlog nila, late ko na napapanood, ganyan. Syempre sa Facebook, yung iba friend namin sa Facebook, and then may message nila ako, kala nila may baby na, excited na daw sila. Kaya sabi ko, hindi, wala pa po, negative pa po. Siguro po palak namin mga 2 years pa. Kasi na si Marvin 30 next year. So, kung 31 kami magka-baby. So, pag si Marvin, nag-41 years old si Marvin, 10 years old pa lang anak namin, diba? Parang maghahabol siya ang mangyayari. Kasi medyo may edad na rin siya na nagkaanak siya. Katulad nung na-vlog ni Kong, ganun nga, sinabi niya, 31 din siya nagkaanak. Siyempre, kaya siya nag-gym para malakas nga daw siya pagdating ng araw na malalaki na yung mga anak nila. Kasama pa siya sa basketball, nakakatakbo pa siya, diba? Ganun. Yes, kaya inaano ni Marvin na maganda yung mga grade niya sa school para maganda yung kalabasan dahil possible din makakuha daw siya ng magandang work kapag magaganda din yung mga grade niya. Tapos, siyempre, matyaga naman yan si Marvin. Kinakabahan lang yan sa mga interview pero hindi naman yan nawawala ng pag-asa sa sarili niya. Talagang mahilig yan mag-try guys. Naman siya, madali naman siyang matuto. Kaya ngayon, naghahanap-hanap na ako ng mga pwede niyang applyan na pang electrical technician dito sa Toronto. Kasi ayaw din namin naman lumipat sa ibang province kasi nandito na yung mga parang naging pamilya namin. Kaya gusto namin dito na mag-stay sa Toronto. Kung makakuha naman ng magandang opportunity si Marvin dito bilang technician, makatanggap siya sa pangarap niyang company, edi di na namin kailangan lumipat, diba? Tapos sinasabi pa nga niya, once makakuha daw siya ng magandang trabaho, mataas ang sahod, magbe-baby na daw kami. Pag hindi magbe-baby, mag-aaral na ako. Yung dalawa lang naman yung namin. Pero gusto ko sana makapag-aaral muna bago mag-baby. Para hindi naman mahirap sa Siyempre, kapag nagka-baby kami, mahirapan akong masyado. Hindi na, parang sa lang. Gusto ko kasi, pag nagka-baby kami, nakatutok ako sa baby. Parang wala naman akong aaralin kasi tapos na naman, nakapag-aral na ako. Para dire-diretso na kami ni Marvin. Ayun lang guys, yung share ko ngayon. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel kasi si Marvin nakahiga na doon, hinihintay nga na ako. Kasi gusto niya na akong patulugin. Baka mamaya sumakit na naman doon yung ulo ko kasi kulang ang tulog. Bye! Saka pa like and follow din po ng Facebook page ko na Crystal Larita at may TikTok account din po ako na Crystal Herrera. Thank you!